Hello everyone! Naghahanap ka ba ng murang power bank? Pero okay na okay yung quality, yung price at performance? Panoorin mo tong video at dito i-share ko sa inyo yung top 3 20,000 mAh power bank na nabili ko online ngayong 2023. Another power bank naman yung i-review natin. Rapo. Ito, kilala na to ng karamihan kasi itong Rapo power bank, pag tinignan nyo guys yung seller sa Lazada, libo-libo na yung nabenta Itong Rapo power bank, yung model nya, yung series S2002-103. Itong power bank nito guys, dual output. Diba? Pwede mag-charge dito ng sabay. Yung input, dalawa din. Type C and then micro USB. Kaya lang hindi digital, light indicator lang, pero pwede na, di ba? Pero ako kasi personally ang gusto ko sa power bank digital kasi makikita mo dun yung capacity talaga. Ito yung button nya para sa so ibig sabihin guys, automatic na tong nag-switch off kasi pag pinindot mo, wait lang, pindot steady, hindi talaga nag-switch off. So ibig sabihin automatic na yan, mga ilang seconds mag-switch off yan. Tingnan natin yung likod nya. Ito yung 20,000 mAh model S2002-103. Battery li-polymer yung ginamit. Yung output nya 2.1 ampere, 2.1 fast charging na to. Tapos i-share ko sa inyo kung nakakailang charge ba ako dito gamit yung 5,000 mAh na cellphone. Ganon din guys, sa pangatlong charge ng cellphone ko hindi na napuno, pero naka-charge ako na sa yung cellphone ko 72% ata yun kung di ako nagkakamali. Ninote ko kasi sa notebook yun. Mas matagal tong malobat ng konti kaysa dun sa OraShare na digital. Price nito nasa 600 plus. So, ganda din to, mura pa at fast charging. Tingnan nyo naman guys, diba pagkakagawa nya, no? Ganda, mukhang matibay talaga. Parang ang hirap dito buksan. Halimbawa sira na tapos aayusin, parang hirap buksan. Kasi yung ganito power bank guys, pag magtagal na, syempre yung battery niyan mabilis na malobat sa katagalan. Kung minsan ang bilis na malobat ng power bank, okay na okay pa yung board niya, yung module, so pwede natin palitan yung battery, di ba? Kaya parang nakikita ko dito ang hirap buksan ito. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo. Napaka worth it nitong power bank na to kasi tested ko na to, maganda talaga yung performance, mabilis mag-charge. Hindi nga lang digital, di ba? Pero okay na din kasi mura lang naman, diba? Tsaka hindi masyadong malaki, diba? Nasa 5 inches lang to 5 inches to 5.5 ganun. Yung bigat nya medyo mabigat, nasa 350 grams. Nakalagay ba dito? 395 grams pala yung weight nya guys. So hanggang dito na lang guys. Dito ko na po tatapusin yung video. Quick review lang, share ko lang sa inyo. Ginamit ko muna bago i-share sa inyo. Masasabi ko na okay ito. Kung i-rate ko to from 1 to 10, ibigyan ko to ng 8 kasi satisfied naman ako. Pero syempre ang gusto ko talaga sa power bank digital, at mas maganda kung meron pang built-in flashlight, diba? So yun lang. Thank you guys. Ang ingay kasi ng aso. Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. May item na naman tayong i-review, itong OraShare power bank. Ang model ay ito, nakalagay sa likod, OH20. Yan, 20,000 mAh. Type C yung input nya.
yung output type C and then lightning cable. 2 ampere. So fast charging na din to. Buksan na natin. Parang re-unbox na lang to guys kasi nagamit ko na to. Ipapakita ko lang sa inyo yung packaging niya sa loob kung ano yung kasama, tapos yun, magre-review tayo. I-share ko sa inyo kung nakakailang charge ba ako sa cellphone na 5000 mAh. Tapos kung ano ba yung mga nagustuhan ko dito. Yan. Dito muna tayo sa cable na kasama. Meron pang kasama kahit may built-in ano na to, cable. Ang mahaba guys, nasa ano to 1 meter. Ano, type C. Hindi ko lang alam kung mabilis to mag-charge. Yun lang, walang kasamang manual. Yan, so dito na tayo sa power bank. Mapapansin nyo dyan, ito lang yung button nya para sa on and off. Yan, isang pindot, go on siya. Dalawang pindot, nag-off. Yan, kung gusto niyo pong i-off, dalawang pindot nito. Ang napansin ko dito guys, ang ano niya, ang cute niya, parang cellphone, di ba? Digital. Ganda ng pagkakagawa. Tapos, ito yung ano niya, USB output. Isa lang guys. Isa lang din yung input pag mag-charge, di ba? Pero ang maganda dito, kahit isa lang yung output niya, marong built-in cable, di ba? At dalawa pa, di ba? Type C and then itong pang iPhone lightning cable. Maiksi nga lang, nasa ano lang to 2 inches. So pag magcha-charge ka dito, itatabi mo lang sa power bank yung cellphone. O kaya pwede mo ipapatong, di ba? Yan, may nakalagay pala dito. Ito yung model niya, OH20-102. Type C, yung input. Yung USB-A, ito yon, isa lang. Support na din ng fast charging kasi ano na to, 2 ampere. Yan, 2 ampere din yung built-in cable niya. Fast charging to, na-try ko na kasi to guys, almost 3 weeks. Mabilis mag-charge. Tapos from 0%, hindi ko pala to din-rain, hanggang 4% lang, hanggang mag 100% nung charge ko, nasa 12 hours. Medyo matagal i-charge kasi nga original to, 20,000 mAh. About sa ano niya, sa length, nasa 5 inches, 5.25 or 5.5 inches. Yung weight, wala guys nakalagay. Tinignan ko din yan dito, wala din. Estimated ko yung bigat nito nasa 350 grams. Medyo mabigat Pero maganda kasi may built-in cable na. Diba? Kung naghahanap kayo guys ng power bank, pwede nyo itong i-consider kasi Aura Share, subok ko na. Maganda yung Aura Share. Okay din yung quality niya. Tapos ang nagandahan ko nga dito, meron ng built-in cable. Although isa lang yung output tsaka charging input, medyo cons yun kasi diba pag alimbawa nasira, wala na. Hindi na natin ma-charge. Mas maganda sana kung at least merong isa pa pang micro USB, diba? Pero okay na din to sa price nya, nasa ano to, 700 plus sa Lazada. Digital pa, diba? Ganda. Parang mamahalin. Yan, so yun lang guys. Na-share ko lang po sa inyo para kung naghahanap kayo ng power bank, maganda to. Na-testing ko na, na-try ko na kasi ito Mabilis mag-charge, matagal malowbat, di ba? San ka pa? Ngayon, kung itatanong niyo po sa akin kung nakakailang charge ako sa cellphone na 5000 mAh, nakakatatlong charge ako dito. Pero yung pangatlo, hindi na napupuno, nasa 70%. 69, yan. 69% kasi nilista ko sa notebook yun Kaya siguro yung capacity nito
nasa 70 to 80%. So, original talaga. Kasi ang power bank nasa 70 to 90% daw ang capacity niyan. Meron pa nga yung iba, 60% yung yung power bank na hindi branded. 'Di ba? So, yun lang. Hanggang dito na lang yung video. Hello guys, panibagong item na naman yung ating i-review. Hindi masasayang yung oras nyo guys kasi i-detail ko dito. I-share ko sa inyo yung naging experience ko nung ginamit ko to. At nag-drain test din tayo. Ginamit ko muna yung power bank hanggang malobat and then chinyarge ko hanggang ma-full charge. Tapos nag-drain test tayo gamit yung cellphone na 5000 mAh. So quick review muna tayo. Ang brand nito ay Rapo M20-102. Buksan na agad natin. Ito yung cable. Medyo makapal naman siya guys. At ito na din yung ginamit ko, fast charging. Malalaman nyo kung ilang oras ko na full charge yung power bank nung ito yung ginamit kong pang charge. So ito yung power bank. Yung capacity nito guys 20,000 mAh. At masasabi ko na maganda to guys, fast charging din. Puntahan muna natin yung weight kung gaano ba to kabigat. Wala naka-indicate dyan sa likod. So nandito yan sa box. Yan guys, nakikita nyo dyan, 433 grams. Halos kalahating kilo na, di ba? So, yung ports niya guys, dalawa. Pwede dito mag charge ng sabay. Dual USB output. Yan. Yung input, tatlo. So maganda to kasi kapag halimbawa hindi na gumagana yung kung alin man dito, micro USB man yan or type C, meron pa tayong option, di ba? Ito yung pang iPhone, type C, micro USB. At ang isa sa nagustuhan ko dito guys, yan, di ba? Makikita yung actual na laman ng power bank kasi yung percent talaga yung makikita mo dyan. Hindi siya indicator lights. Ito talaga kung ilan talaga yung laman ng power bank, yung capacity, makikita mo. So, pwede mo nang i-charge siya. Kung halimbawa, 15% pa lang gusto mo nang i-charge para hindi ma-drain, mas okay. Diba? Kasi makikita mo dyan yung capacity talaga ng power bank. Yung about naman sa length nito, nasa 6 inches. Kasi mahaba ng konti yung cellphone ko dito. 6.5 yun. Yung sa likod niya. Yan. Ang ganda guys ang pagkakagawa niya, 'di ba? So, hindi mo sasabing fake ito, yung ganito kasi unang-una mabigat. Tapos talaga yung mahalata mo naman yung pagkakagawa. Hindi tulad ng mga nabibili sa bangketa na pag hinulog mo lang, mababasag agad. So, talaga maganda. Ngayon, ano ba yung battery cells na ginamit dito? So, ang nakalagay dito guys, ang ginamit dito ay li-polymer battery cells. Okay naman yun, yung li-polymer. Yun lang, kapag ang ano lang sa li-polymer na battery, kapag lumobo na, dapat hindi na gamitin. Tapo na sa tamang tapunan kasi sumasabog yun pag li-polymer. Tapos ipapakita ko na sa inyo yung naging drain test na ginawa ko.
Ito. Yan. Diba guys? Sinulat ko dito para ma-share sa inyo. Rapo power bank, 20,000 mAh. Drain test gamit yung Oppo A92 na may capacity na 5,000 mAh. From 100% to 69%, yung cellphone ko nun 9% hanggang 100%. Ngayon, hanggang malobat naman yun yung cellphone ko. 69% yung power bank. Nabawasan siya, naging 52% na lang. Yung cellphone ko noon 33%, chinyarge ko hanggang 77%. Then hanggang ginamit ko naman, chinyarge ko naman siya sa power bank na 52% yung capacity hanggang naging 25%. Nag-charge ako noon, cellphone ko ay 8% hanggang 80%. Yung baka itanong nyo, ba't hindi ko sinasagad na 100%? Kasi ako guys, hindi ko sinasana yung cellphone na i-charge na laging 100%. Yung charging ko niyan sa cellphone ko ay 30 to 90 or mini-maintain ko nga siya 80 to 40%. Kasi yung advisable na sinasabi ng mga expert para tumagal yung battery ng cellphone. So, pwede nyo i-research kasi ako yun yung ginagawa ko at parang hindi nagbabago yung capacity ng cellphone ko. Tagal pa rin malobat. So, dito na tayo sa power bank, 25% hanggang sa naging 4% na lang siya. Yung cellphone ko, 20% hanggang 66%. So, hindi ko na yung guys dinrain yung power bank na hanggang masiro. Baka kasi masira. Kasi may power bank kasi na kapag na-drain mo talaga, hindi na na-charge. Ngayon, kung itatanong nyo yung ganitong nagawa kong drain test, kung sulit ba yung power bank, sulit na siya guys. Kasi 20,000 mAh yan. Pag kinuha mo yan yung 70% or 80% man yan, sa tingin ko ganun din yung kalalabasan yan. Kasi ang power bank guys, hindi naman yan talaga actual na kapag sinabing 20,000 mAh, 20,000 na nga, di ba, yung capacity. Mayroon kasi yung, di ba, ang battery nito 3.7 volts lang yan. May pyesa yan sa loob, may board. Para makapag-charge siya ng cellphone, kailangan taasan mo na yung voltahe nito. Kaya yung output nito ay 5 volts. Kasi may pyesa na kino-convert yung volts ng battery para mapataas. So doon pa lang mayroon ng loss, di ba? May nababawas na talaga. So kung halimbawa 20,000 mAh, pag ginawa mo yung 70% noon, ganun yung capacity talaga niya. Capacity talaga ng power bank. Or 80%. Depende sa ginamit na cell. Kung original ba yun, di ba? So, solid na siya guys. Na kapag tinotal mo to, siguro yung 2 beses hanggang 100%. Yung pangatlo, baka hindi na mapuno. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo yung na-share ko sa inyo about dito sa Rapo power bank. Okay siya guys. Maganda. Mukhang mamahalin nga yung itsura niya. Patong mo lang dyan, charge ka na, diba? Mukhang mamahalin. Lalagay ko na lang sa description o kaya sa comment yung link na pinagbilhan ko nito. Kung interested kayo, pwede kayo mag-comment sa video. Thank you guys sa inyong panonood.